Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nala Harry Roque umaksyon na walang kawala Marbel sa matinding pasabog ni BP Sara. PBBM na siya. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, bago po natin simulang pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, pag-usapan muna natin itong si Senator Risa Hontiveros. Talagang, nagpakalat di umano ng fake news. Nako, talagang dapat nang mawala ito si Senator Risa Hontiveros dito sa Senado, no? Kasi biruin mo, isa po siya sa nag-iimbestiga, nagtatanong, but the credibility para i-judge niya ng ganun, no, para magbigay siya ng mga opinion niya, ay parang nawawala na yung credibility dahil nga po dito sa mga ginagawa niya, di ba? O eto mga kababayan, Hontiveros nagpakalat ng fake news. Nako, basahin po natin ng konti kung patungkol ba sa ano ito, ha. O eto mga kababayan, mula po sa balitang totoo. Nagpakalat ng fake news si Senator Risa Hontiveros sa kanyang pahayag na si San Liming, ang puganting nakita sa Benguet, ay IT manager ng Lac South 99. Nako, ito palang totoo. Fraud, financial fraud o crime illegally taking a public deposit, ang kaso ng Chinese. Wala pong kinalaman sa Pogo ang kaso ni San Liming sa China. Basta makabit lang po, basta makabit lang sa Pogo, basta makaepal lamang. Nako, yan mga kababayan. Ang layunin ni Senadora Hontiveros ay gibain ang mga Duterte. Totoo po. At mga kaalyado nito. Kasama rin narito ang abogado ni PRRD sa ICC na si Attorney Harry Roque. Totoo naman eh. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Mali pala. Yung impormasyon na nakarating dito kay Senator Risa Hontiveros. Pero bakit ganun? Bakit ganun mga kababayan? Pag senador po ang magsalita, hindi na bine-verify, no? Pero pag yung mga iniimbestigahan, yung mga guest nila, kailangan pang i-verify mga kababayan. Diba? Tulad na lang po ng diba? Yung pagsasama doon sa listahan, na mga involved dyan sa Pogo nitong si Harry Roque, Attorney Harry Roque. Tinatanong rin po ni Attorney Harry Roque kung sino ang nagsama ng pangalan niya doon sa listahan. Hindi makasagot si Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Anong masasabi niyo dyan? Yan nga po yung sinasabi ko. Pag yung senador ba, no? Palagi ba silang tama? Hindi ba sila pwedeng magkamali? Tulad itong ginawa ni Senator Risa Hontiveros na hindi naman pala totoo. Yung impormasyon na yan. Bakit hindi niyo verify? Yako talaga. Wala na yung mga kababayan. Eto pa. Si Mayor Baste Duterte. Mayor Baste Duterte mga karibin natin ay eto, may pahayag siya patungkol po dito kay General Torre, yung bagong chief, no, ng PNP dyan sa Davao. Etong sabi niya, professional ka talaga. Professional na sinungaling na pulis, May conclusion ka na eh. Ginajustify nyo yung ginagawa nyo na movement dito. Nako.
rearrangement ng mga pulis sa Davao, yung reshuffling una, theoretical framework, anong ginamit mo na framework dyan? Nga, pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Nako, talagang matindi talaga ito. Scientific ano to research na yata itong ginagawa nila. Pangalawa, comparative analysis. Kung professional ka, sagutin mo yan. Nako. Ito ang matindi, mga kababayan. Ito po ang matindi. Alam namin na sa Calbayog noon, persona non grata ka na for allegedly participating in partisan political activities, no? Ito po yung pag sinabi ng partisan, mga kababayan, ito ay pagpanig sa isang politiko o pagpapagamit, di ba? Sa mga politiko. Yan, mga karibin natin. I-verify nga natin, mga kababayan, kung totoo ba itong sinasabi ni Mayor Baste about dito sa Calbayog City na persona non grata nga itong si General Torre III, mga kababayan. At nakita nga po natin dito sa Philstar, eto, Samar PNP head declared persona non grata in Calbayog, mga karibin natin. Basahin lang po natin. Cebu, Philippines in vote of 6 ayes, 3 nays, and 1 abstention. The Samar Provincial Board approved in a resolution declaring the director of the Samar Police Provincial Office persona non grata in Calbayog City. Nako, nakakahiya naman itong si General Torre, no? The Samar Provincial Board in the resolution stated that is PPO Provincial Director Senior Superintendent, Superintendent pa siya dito, mga kababayan, Nicolas Torre III was allegedly engaged in partisan political activity during the recent election period. Nako, election pa, nagpagamit sa eleksyon. Nako, and failed to curb criminality in Calbayog. Totoo po yan, mga kababayan. Malala po yung dito yung every election po dito sa Calbayog, mga kababayan, alams na po yan. Kung taga Calbayog ka, alam mo po yan, diba? Every election mayroon at mayroon po yan mga ginugurgur, diba? Yan, mga kababayan. So may bahid na pala ng ganitong klaseng diba? Si General Torre. Mayroon na pala siyang history. Nagpapagamit talaga sa mga politiko. Yan, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dyan? Dapat dito pa lang sa pag-imbestigang ito, sinibak na or something na dinimote, diba? Kung napatunayan. Wala na yung mga kababayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ayon po kay Roque, kapag may nangyari daw kay BP Sara, ang pangunahing suspect dapat ay si Marbil, no? Ayon po kay Roque, ang linaw, no? Sabi po ni Attorney Harry Roque, iwalay muna natin yung investigasyon, no? Kapag may nangyari kay BP Sara, suspect si Marbil. I am on the record on saying this. Sabi yan ni Attorney Harry Roque. Yan na naging pahayag ni dating presidential spokes Harry Roque. Ayan daw po ang iisipin ng mga tao, no? Dahil sasabihin po ng mga tao, halimbawa po, kaya pala tinanggalan, meron palang masamang balak. Alam nyo kung bakit sinasabi ni Roque na baka may mangyari? Una ito, yung security na hindi... Ang problema kasi dito, mga kababayan, yung issue po dito, no? Hindi lamang po pagtatanggal ng security dito kay BP Sara. Yung mga tapat na mga tauhan ni BP Sara, yung kasi yung pinananggal, tinanggal nila. Paano hindi papalag, no? Buti sana kung hindi mga tapat na mga tauhan, diba? Yung tatanggalin, yung mga taga Davao pa naman, mga kababayan.
Siyempre, pag taga Davao ka, talagang connected ka talaga kay BP Sara. Unlike, di ba? Kung taga ibang probinsya ka, parang hindi mo pa talaga kilala ang mga Duterte. But eto, kilalang kilala na nila si BP Sara. Kaya yun po yung nakakalungkot, mga kababayan. Hindi lang kasi basta-basta ang pagkatanggal ng mga security, no? At ito pa, pinapakalat pa nila na marami naman daw security si BP Sara, no? Mas marami pa sa Pangulo. Si Suji Boying Remulla po nagsabi niya na, biruin nyo, 300 na nga lang yata yung security ni Vice President Sara Duterte, no? At sinasabi mas malaki pa sa presidente. Kawawa naman po yung presidente natin kung ganun, 299 lang yung kanyang security. Totoo ba yan? Paki-fact check niya, Rappler. Di ba? At napag-aalaman niya natin 4,000 plus ang security ng ating Pangulo. Nako po. Katiwa-tiwala. Hintayin natin si BP Sara kasi may pahayag siya na may pahayag si BP Sara na hintayin mo yung sulat sa pagsusoli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Okay. At saka ngayon grabe po. Hindi lang po yung mga nagbo-volunteer na maging security. Kasi sabi ni Bato, walang sweldo eh. Ang mga OFW po, ang dami raw hindi ko pa nakikita yung page ni Jason sa. Ang dami raw po nagpe-pledge ng mga OFW na nagpe-pledge sila para makasweldo tong mga volunteer. Imagine niyo, hindi po ba nakakahiya? Hindi po ba nakakahiya yun na nagbo-volunteer yung mga OFW natin para may maipansweldo sa mga volunteer na magsisecure? Pati po mga MNLF kanina, nagpahayag na po, willing sila. Grabe, no? Anong uri ng gobyerno yan? Kung ako sa gobyerno, mahihiya talaga ako eh. Nakakahiya. Kinakailangan pang manawagan ng isang Eto mga karabod natin, no? Kung pera lang naman ang pag-uusapan, no? Sa isusweldo dito sa mga nagbo-volunteer, no? Dapat talagang mahiya ang gobyerno. Kasi gumagastos po sila sa mga walang kwentang project, di ba? Oh, mahigit 1 billion ng sa flood control projects alone, 1 billion mahigit ng ginagastos araw-araw. Oh. Sa ibang project pa. 'Di ba? Sinasabi niyo walang pera ang gobyerno pero ganyan kayo gumastos. Ha? Kailangan magtipid, ano 'yan? Kailangan magtipid pagkalaban. Pagkakampi nyo, sige. Ayuda dito, ayuda doon. Okay lang 'yan. Ha? Alam niyo mga kabayan, instead na matutuwa po yung, 'di ba, yung taong bayan sa inyo kasi siyempre tumutulong kayo, nagpapaayuda kayo, ayuda dito, ayuda doon, marami talagang matutuwa dyan. O dapat, marami ang natutuwa. Pero bakit parang hindi po natutuwa yung mga Pilipino sa ginagawa niyong pang-aayuda? Kasi nag-aayuda kayo nung wala namang sakuna. Nag-aayuda kayo nung wala namang bagyo, binagyuhan, nilindol, sinabugan ng bulkan, wala naman eh. Ano ba talaga ang purpose ng pag-aayuda ninyo? Dahil mahal ang mga bilihin, kaya kayo nag-aayuda. Bakit hindi nyo asikasuhin na bumaba yung mga presyo ng bilihin? Huwag kayo ayuda ng ayuda. Kasi gustong-gusto nyo lang umepal. Mahal ang bilihin, mag-ayuda tayo. Lagay natin yung mga mukha natin dito, yung mga pangalan natin para at least, matandaan tayo. Kahit naghihirap na sila, natatandaan pa rin tayo. Mga loko-loko talagang mga. Diba? Tapos, papasweldo sa mga security ni BP Sara, OFW, diba? Nagbo-volunteer na magpapasweldo. Mahiya naman kayo sa kakagastos nyo sa pera ng bayan. Huwag kayong ayuda ng ayuda at saka project na wala namang nakikita. Nako, ito talaga. Sana mapag-usap. Ito nga lang eh. Hirap din, no?
Hirap pong pag-usapan ito sa Kongreso. Itong 1 billion mahigit araw-araw ang ginagastos dyan sa flood control na yan. Mahirap po talagang pag-usapan yan kasi mismo pong sila siguro, di ba, nakikinabang doon sa 1 billion na araw-araw nilang ginagastos. Well, ano yung mga karib natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.